Ang buhay ay sadyang napakahirap. Sabi nila, karapatan ng bawat tao ang sumaya at libangin ang sarili. Gayunman, mayroong ilan na sa maling landas na hanap ang kasayahan at paraan ng pagtakas sa mga suliranin ng buhay. Dahil sa kahirapan, maraming tao ang nakakagawa ng kasalanan. Napipilitan silang gawin ang mga bagay na hindi ka nais-nais. Ikaw, papabudol ka din ba sa mga gawain ito? Ako nga pala si Aaron, isang ulila. Ang lola ko na lang ang kasama ko sa buhay. Araw-araw nagbebenta ako ng sigarilyo, mga candy at tubig sa kalsada para lang makaraos. Siguradong kahit nakapikit, ay alam ko na ang amoy ng pinaghalong yosi at polusyon. Yosi, tubig, candy. Yosi, tubig. Boss, Yossi nga. Yosi, tubig. Yosi po. Candy, tubig. Tubig Uy, na dyan po. Aaron! Mukhang pumibenta naman yung tinda mo ah. Ilang buwan na rin kayo hindi nakakagayad ng utang. Bayad ka na, nagigipit na rin yung pamilya ko. Aling Beka, pasensya na po kayo kasi binili ko pa po ng gamot si Lola. May mga gastusin din po ako sa bahay. Hayaan niyo po sa susunod na buwan. Magbabayad na po ako. Pangako po. Aba, yan din sinabi mo nung nakaraang buwan ah. Sa susunod na linggo, kailangan ko nang kunin yung utang niyo. Kung hindi, kukunin ko yung mga gamit niyo sa bahay. Aling Beka, sige po. Magsusubukan ko po. Lola, nandito na po ako. Kamusta po kayo? Kumain na po ba kayo, Lola? Paano po? Apo, pasensya ka na at wala pa rin tayong pagkain. Hindi na rin kasi sapat yung natitirang pera na naiwan mo dito eh. Dila, hindi pa rin po kayo uminom ng gamot? Oo wala na rin kasi akong gamot, Apo. Hayaan niyo po ala at pupunta po ako sa barangay, hihingi po ako ng gamot at bibili na rin po ako ng makakain natin. Kahit pa paano may kinita naman po ako ngayong araw. Miss, reseta po. Bali, ilan pong ganito? Yung kakasya lang po sa 250. Bali, 3 lang ang kakasya dyan, ha? Sige po. Eto. Salamat po. Ano yun sa'yo na? Pagbili po ako ng sardinas at bigas, yung kasya lang po yung 50 pesos. Sige, saglit lang. Salamat po. Ingat. Halina po. Kain na po tayo. Pasensya ka na, Apo. Salamat, ha? Aalis na po ako para magtinda. Apo, eto nga pala yung mga bill ng kuryente at tubig. Mag-iingat ka, ha? Salamat po na. Sige po, babayaran ko na lang po. Boss, tubig, candy, yosi boss. Uy, si Aaron yun ah. Aaron, ano na? Kailangan ko na ng pera. Magbabayad pa ako ng tuition ng mga anak ko eh. Pasensya na po talaga, Aling Beka. Magbabayad pa po kasi ako ng tubig at kuryente. Ay naku, hindi pwedeng laging ganyan. Sa susunod ako na yung pupunta sa bahay niyo pag di ka pa nagbayad. Mukhang ginigipit na naman siya nung babaeng yun. Pasensya na po talaga. Hey, bala ka nga dyan. Pre, pabili nga ng 2 yosi, pre. Yosi. Tol, mukhang ginigipit ka ng matandang yun ah. Bakit hindi mo subukan sumama sa racket namin? Oo nga, malaki pa naman kitaan doon, pre. Baka nga pati yung matanda, mabili mo na eh. Ano bang racket yan?
Basta sumama ka na lang. Huwag ka na magdalawang isip, pre. Malaking pera to. Siguradong kailangan na kailangan mo na. Tumakay ka na, pre! Tara! Kaya lang pre, parang mukhang illegal yan. Hindi ako pwedeng makulong. Ano ka ba? Wala naman makukulong kung may magsusumbong. At saka sa loob ng isang araw, pwede mong kitain ng 5,000. Hard pass pre, hindi kaya ng konsensya ko. Ikaw bahala, pre. Basta balikan mo lang ako kapag kailangan na kailangan mo na. Nandiyan ako palagi sa'yo, ha? Sige na ako pre. Ingat! Lola, dito na po ako. Lola! Laban na po kayo. Tara po, daling ko na kayo sa ospital. Po, hindi na. Wala tayong pera. Medyo nanghina lang ako ngayon. Sige po Lola, magdahan-dahan lang po. Wala na palang gamot si Lola. Aaron, lumabas ka dyan! Teka, ayun po pala yan. Gandang umaga po. Tumabi ka nga dyan, naubusan na ako ng pasensya sa'yo. Ayun teka, saglit lang naman po. Huwag niyo pong dadalhin. Manahimik ka dyan, hindi ka marunong tumupad sa usapan. Lola, pasensya ka na. Alam ko mahirap ang buhay. Nahihiya ka lang din magsabi sa akin. Hindi ko gusto ang gagawin ko lang, pero ito na lang ang paraan na nakikita ko para sa ikakaayos ng buhay natin dalawa. Oh, ano? Napag-isipan mo na bang sumama sa racket namin? Hindi ka dito magsisisi, pre. Magbabawasan pa problema mo. Dadaling ka sa alapaap. Paano bang ginagawa dyan? Sabigan mo kayo sa Yossi ka muna. Isa. Upo sa kanya. Ganito ang pagmamahal ko. Dito? Subukan mo din to. Sarap. Subukan mo din to. Bunga mo yan, pre. Ano lang? Ano to? Ito? Langit, pre. Matapos nun, ay tuluyan nang naimpluwensyahan si Aaron ni na Max at Chester na gumamit ng pinagbabawal na gamot at manigarilyo araw-araw upang makalimot ng problema. Boss! Pre, Basta. balita ka. Oh, O, atid mo to kay Miss Balagtas. Doon lang yan sa kanto doon. Dami nito boss ah. Malaki kikitain mo dyan, pre. O, to. Pera. Balita ka. Uwi mo yan. Thank you boss, salamat. Ingat ka, pre. Malayo pa kaya yun? Papagod na ako eh. Parang mawawalan na ako ng hininga.
Mukhang ito na si Miss Balagtas ah. Ang ganda niya pala. Miss Balagtas, ito na po yung order niyo. Ha? Anong order? Ano to? Illegal to ah. Bakit? Hindi po ba kayo si Miss Balagtas? Ano? Hindi ako yun. Alam mo, isusumbong kita. Teka, Miss, teka. Huwag mo muna ako isusumbong sa pulis. Oh, ano nangyayari sa'yo? Ano, umaarte ka pa para hindi kita maisumbong? Alam mo, halika na, dadali na kita sa klinik ko. Uy, Dok, ano siya? Nurse, kunin mo nga siya ng vital signs. Halika na dito. Sir. Doc 14090. Doc, mababa ang kanyang oxygen level. Okay, sige. Ano ba yan, Miss? Okay lang ako. Iinom lang ako ng tubig at uuwi na ako. Maghintay ka dyan kung hindi susumbong kita sa mga polis. Huminga ka na malalim. Okay nga lang ako, Miss. Ulit mo naman eh. Okay, so dadalhin na kita sa laboratory para magpa-x-ray. Ha? Okay lang ako, Miss. Kailangan ko na talagang umuwi. Tumingin ka nga dyan. Sabi ng dadalhin na sana eh. Nurse, please. Okay, so based dito sa x-ray mo, meron kang emphysema. So ano nga ba ito? Ang emphysema ay isang lung condition o yung air sacs o yung alveoli sa baga mo na damage na at lumaki na, kaya konti na lang yung space para sa oxygen at yun yung dahilan kung bakit nahihirapan kang huminga ngayon. So nade-develop ito dahil sa sobrang paninigarilyo mo o pwede rin dahil sa nalalanghap mong usok ng sigarilyo na galing sa ibang smoker. Pwede rin nakukuha mo ito sa industrial pollutants o yung usok na galing sa mga factory. Pwede rin galing ito sa alikabok. At isa pa, dahil nagbibenta ka ng ipinagbabawal na gamot, sigurado akong lumalanghap ka rin, hindi ba? Okay, so nurse, pwedeng pa-assist kung ano yung nursing diagnosis ng patient natin. So, Doc, ang possible nursing diagnosis ng ating patient is ineffective airway clearance related to smoking as evidenced by coughing and labor breathing. Okay, so ngayon, iti-check ko naman kung gaano kakabilis huminga gamit ang spirometry. So, ang spirometry ay isang simpleng test para ma-monitor ang iyong emphysema. Dahil mo naman pinapagawa sa akin, Doc? Huwag ka nga makulit. Susubukan na kita sa mga pulis. So, kailangan mo nang itigil yung paninigarilyo mo, umiwas ka sa polusyon at alikabok, kailangan mo rin mag-breathing exercises techniques para mabawasan ang pagkahirap mo sa paghinga. Ngayon, piprescribe kita ng bronchodilators para guminhawa ang pakiramdam mo sa pag-ubo at pagkahirap huminga. Bibigyan rin kita ng antibiotics na kailangan mong inumin or tapusin sa loob ng 1 linggo. Salamat na lang, Doc. Wala akong pambayad sa'yo. Okay na ako at uuwi na ako. Ano ba yan? Si Doc. Ang dami sinasabi. Di ko naman siya susundan. Ano akala niya? Sayang pera ko, no? Gusto na kaya si Lola? Ano ba yan? Hindi ako makahinga. Lola! La,
Ano po? Saan kita hinahanap? Bakit ngayon ka lang bumalik? Alala ako sa'yo ah. Huwag niyo po akong alalahanin, Lola. Okay lang po ako, Lola. Huwag niyo po akong alalahanin. Pagod lang po ako ngayong araw na to. Sige po, La. Matutulog na po ako. Tao po! Ano yun, Eva? Dito po ba nakatira si Aaron? Oo, apo ko yun. Halika, pasok ka, tatlo. Aaron! Apo! Sinta ka! Ano nangyari sa'yo? Wala na, Aaron! Ano nangyayari sa'yo? Hindi ako makahinga. Oh my God, dali ka na sa ospital. Lola, babalik ka na lang po kita. Dadalhin ko muna sa ospital si Aaron. Sige, mag-ingat kayo ha! So, base sa iyong mga lab results at x-ray, mukhang malala na ang iyong emphysema. Ikinalulungkot ko na may taning na ang buhay mo. Gusto mo bang kumain? Susubuan kita. At pagkatapos nun, maglalakad-lakad tayo sa labas para makapaglibang ka na rin. Ang hilig mo talagang kumuha ng litrato, no? Oo gusto talaga yung pangarap ko noon na maging isang photographer. Tsaka, memories na rin yun, no? Oo nga, pag wala na ako. Ano ka ba? Anong pinagsasabi mo? Halika na nga, visit na tayo. Tara. Panginoon, alam kong hindi ako naging mabuting anak sa inyo. Patawarin po ninyo ako sa lahat ng aking pagkakamali. Nagpapasalamat ako dahil sa kabila ng aking pagkakamali ay pinagkaloob ninyo sa akin si Shane. Sana sa oras na ako'y mamaalam na ay mahanap niya ang lalaking mag-aalaga sa kanya. Panginoon, ngayon lang ho ako hihiling sa inyo na sana pagalingin niyo si Aaron at sana makasama ko pa siya ng matagal. Dahil itong taong to'y napakabuti niya po. Sana ay mabigyan niyo kami ng pagkakataon upang magkasama pa kami ng matagal. Dahil itong lalaking ito ang gusto kong makasama habang buhay. Apo, alam kong kaya mo yan. Lumaban ka lang. Nandito lang kami ni Shane sa tabi mo. Lahat, pasensya na po sa pamamaraan na ginawa ko para matustusan ang mga pangangailangan natin. Ayos lang yan, Apo. Nagkamali ka at ngayon natuto na sa mga pagkakamali mo. Alam kong mabuti kang bata at walang ibang hinangad kundi ang mapabuti ang buhay natin. Alam ko hindi naging maganda ang umpisa natin. At hindi rin maganda ang wakas natin. Pero sisiguraduhin ko. Hahanapin kita sa kabilang buhay. Huwag mo nga sabihin yan, gagaling ka. Shane, lagi mong tatandaan. Mahal na mahal kita. Shane, pwede ba akong humiling sa'yo? Ano yun? Picture tayo ng dalawa. Sige. Alam mo, hindi ko man naamin sa'yo ng tuluyan pero minahal na rin kita at walang katumbas iyon.
Ako na ang bahala sa lola mo at makakaasa kang aalagaan ko siya na parang tunay ko na ring lola. Sana okay ka lang dyan at dumalaw ka palagi sa panaginip ko.